Bago tayo magpatuloy, shoutout muna kay Henry Celerio, at sa lahat ng ating mga masugid na taga-subaybay, maraming salamat po sa inyo. Kabanata 1381. Ang taong nagbababad sa paliguan ay walang iba kundi si Peter Lee mismo. Ang kinatawan ng awtoridad ng Star Stable sa Country Age. Sa loob ng mga hangganan ng Bansa Age, nagkaroon siya ng kapangyarihan na hawak ang buhay at kamatayan sa mga tao ng Star Stable. Isang solong salita lamang mula sa kanya ay madaling magpasya sa mga kapalaran ng hindi mabilang na mga manggagawa. Gayunpaman, ang kanyang ekspresyon ay lubos na kakilakilabot sa sandaling iyon. Namatay siya. Ang aking sariling anak ay namatay. Kahit na hindi gustong-gusto ni Peter ang kanyang anak, siya pa rin ang kanyang laman at dugo pagkatapos ng lahat. Isang araw pagkatapos na ang kanyang anak ay nagpunta sa Southlight upang palawakin ang kanilang merkado, namatay siya kaagad. Marumi. Nagsalita si Peter habang nanginginig, pagkatapos ng mahabang panahon. Sa sandaling ito, ang isang tao na may suot na gintong kawad na salamin ay casual na lumakad mula sa gilid ng bathhouse. Mukha siyang katulad ni Camly ngunit may higit na kagwapuhan at katahimikan. Ngumiti siya at sinabi, "Ama, ang aking pakikiramay. Sinabi ko na sa iyo." Laging ginagawa ni Cam ang mga bagay na mayabang at mapagmataas. Ang isang aksidente na tulad nito ay hindi maiiwasan. Ang araw ay dumating lamang ng mas maaga kaysa sa inaasahan, ngunit dapat mong asahan ito sa iyong higit na mahusay na pag-iisip, Ama. Inabot ni Pedro ang kanyang kamay mula sa paliguan ng biglaan at hinawakan ang leeg ng lalaki na may gintong salamin na kawad, pagkatapos ay malamig na sumagot ng walang emosyon, "Steve, ikaw ay isang mapanghamak na bastard lamang. Kahit na sa pagkamatay ni Cam, hindi mo pa rin maaakyat ang ranggo." "Ama, anak mo rin ako," mahinahon na sumagot si Steve Lee. "Dahil alam mo na namatay na si Cam, dapat mong malaman na hindi ka na magkakaroon ng mga inapo na maiwan kung ako ay mamamatay din dito." Bang! Hinawakan ni Peter ang kanyang kamay at agad na hinampas si Steve sa gilid ng dingding. Pagkatapos ay sinabi ng malamig, "Bibigyan kita ng pagkakataon, hawakan ng maayos ang pangyayari. Gusto ko ang mga taong pumatay kay Cam na sumama sa kanya. Dalhin ang 3 sa 8 Heaven King sa iyo. Kung hindi mo kayang makitungo sa kalaban kahit na, huwag mo ring isipin na bumalik muli dito." Medyo nagbago ang ekspresyon ni Steve. Tumayo siya at nagbigay ng malabong ngiti habang nakatingin kay Peter. "At kung haharapin ko ang kalaban, Ama, pagkatapos ikaw ay magiging bagong kinatawan mula noon." Ang ekspresyon ni Steve ay walang malasakit na parang pinlano na niya ang lahat ng ito. Yumuko siya ng magalang at dahan-daang umalis sa eksena. Pagkatapos umalis sa banyo, isang pagngisi ang nakikita sa kanyang mukha. Habang tinitingnan ang larawan sa kanyang kamay, si Steve noon ay sinabi, na puno ng kagalakan, "Oh, Harvey York. Bibigyan kita ng mabilis at maawain na kamatayan sa pagtulong sa akin na harapin ang malaking gulo na nasa isip ko. Tulad ng para sa iyong mahal na asawa, aalagaan ko rin siya para sa iyo." Sa Sky Corporation, si Marcus ay natulala matapos na itinalaga sa isang bagong posisyon. Tuldok, naisip na niya na siya ay magiging isang maliit na pinuno ng security team, ngunit hindi niya naisip na siya ay magiging isa sa mga mas mataas na up ng kumpanya pagkatapos ng isang paglalakbay sa labas. Siya ngayon ang bagong itinalagang security manager para sa kumpanya. Ngunit hindi nabigla si Marcus matapos na mapagtanto ang totoong pagkakakilanlan ni Harvey. Sinabi niya habang tumatawa, "Alam kong mayroon kang isang pambihirang aura sa paligid mo, Brother York. Hindi ko lang inaasahan na ikaw ang misteryosong CEO, si Prince York mismo." Ngumiti si Harvey, "Gawin lang ang iyong makakaya, at ang Sky Corporation ay gagamutan ka ng mabuti." Sa gabi, tumawag si Harvey. Sa kabilang panig ng telepono, si Dominic Park ay maaaring palaging naririnig na nanginginig ng walang katapusan. Consultant York, tapos na ako sa lahat ng mga pamamaraan kasama na ang Rolls-Royce ayon sa iyong hiling. At isa pang bagay, ang Star Stable ay nagpadala ng ibang tao na mamamahala mula sa hilagang lalawigan.
Taos-puso siyang humingi ng tawad sa nangyari noon at umaasa na maaari kanyang tretuhin para kumain. Sinabi rin ng bagong taong namamahala sa Star Stable na iyon na dumating na at hindi alam ang mga patakaran ng Buckwood at hiniling sa iyo na ituro sa kanya sa tamang direksyon kung mayroong anumang mali. Sa kabilang panig ng telepono, nagsalita si Dominic Park na parang kalahati ng kanyang gulugod ay nanginginig. Naturally, ang dating mapagmataas na tao ay hindi na nang ahas na maging kampante sa harap ni Harvey York. Ang ekspresyon ni Harvey ay kasing lamig ng yelo, wala siyang pag-aaway sa Star Stable, ngunit hindi niya papayagan silang alisin lamang ang mga mapagkukunan na nakuha ng pamilyang Yates mula sa Amerika sa Buckwood. Ito ay dahil kabilang sila sa mga mamamayan ng Buckwood. Nag-iisip pa rin si Harvey ng mga paraan upang maibalik ang mga mapagkukunan dati. Gusto niyang natural na matugunan ng bagong tao na namamahala mula sa Star Stable ngayon na nagpakita siya. Ano ang oras at lugar? Direkta na sinabi ni Harvey nang hindi pinapahupa ang paligid ng apoy. Nais niyang makilala ka sa Golden Pond Mountain Villa. Tulad ng dati, nais din niyang hilingin ang iyong pabor doon. Si Dominic ay lubos na natakot, ngumiti si Harvey at pagkatapos ay sumagot, "Alright, pupunta ako ngayon. Hintayin mo ako." Pagkatapos ay tumawag siya kay Tyson Woods matapos maghang ng tawag. "Tyson, pupunta ako sa Golden Pond Mountain Villa pagkatapos ng kalahating oras. Maghanda." Siyempre, tumugon si Tyson nang may paggalang sa kabilang panig ng telepono. Nagtataka si Mandy Zimmer matapos makita na ang kanyang asawa ay naglalakad sa harap ng pintuan. "Darling, bakit ka lalabas ng hating gabi?" Tumawa si Harvey. "Ang mga pamamaraan ay tapos na para sa iyong Rolls-Royce. Pupunta ako at kuhanin ang mga dokumento para sa iyo. Hintayin mo ako sa bahay. Pupunta tayo at magmaneho mamaya." Tumango si Mandy. Nang makapasok si Harvey sa sala ng Golden Pond Mountain Villa, si Dominic, na ang ekspresyon ay kasing mapatla na nyebe, ang lahat ng mga pintuan at bintana ay biglang hinampas ng mga tunog na malakas. Bang! Halos 200 kalalakihan na may suot na uniforme ng taekwondo ay lumitaw kahit saan. Ang mga lalaking iyon ay lahat mga black belter. Kahit na hindi sila armado, isang nakamamatay na aura ang tumatakbo sa bawat isa sa kanila, na naging nakakatakot sa iba. Tumawa lang si Harvey matapos makita ang tanawin. Kaya, ito ay kung paano tinatrato ng Star Stable ang kanilang mga panauhin. Si Dominic, na sumunod sa tabi ni Harvey, ay nagpilit ng isang ngiti at sumagot, "Patawarin mo kami, Consultant York." Ang bagong taong namamahala ay medyo maingat. Wala siyang masamang hangarin. Sapat na, ang mga kalalakihan na iyon ay hindi agad sumugod kay Harvey. Nagkalat lang sila sa paligid ni Harvey, sumasaklaw sa bawat solong anggulo na nakikita niya habang nakasisilaw sa kanya ng galit. Pagkaraan ng ilang sandali, ilang tao ang lumakad mula sa panloob na bulwagan. Isang matikas na lalaki ang nangunguna sa harap. Ang lalaki ay nakasuot ng salamin na may kawad na ginto na may kaakit-akit na kagwapuhan sa kanya. Ang kanyang mga pamamaraan ay mas mahusay kaysa kay Cam. At sa likuran niya may 3 lalaki na nasa gitnang edad. Ang 3 lalaking iyon ay parang nabuhay na ang kanilang buhay na puno ng luho. Ang mga malamig na tingin ay ipinakita sa kanilang mga mata ng sabay. Naturally, hindi lamang ang mga kalalakihan na iyon ay may mataas na katayuan, ngunit sila rin ay mga propesyonal. Bukod doon, maraming mga matangkad at magagandang kababaihan ang kasama nila. Sa unang sulyap, mukhang mga kababaihan mula sa Country J na mayroong plastic surgery. Kahit na ang mga babaeng iyon ay maganda, ngunit ang kanilang mga ekspresyon ay medyo matigas. Sila ay natural na parang sila ay nagmula sa masa ng bansa J. Ang mga taong iyon ay naglalakad habang nagdadala ng isang malakas na aura sa kanila. Tila nagbabanta sila, nagbigay si Harvey ng isang malabong ngiti sa lalaki na may salamin na gintong kawad. "Sino ka? Dapat ikaw ang konsultant para sa pamahalaan ng Buckwood, ang live-in na asawa ng CEO ng Regency Enterprise? Harvey York, tama ako." Inalis ng lalaki ang kanyang salamin at hindi sinasadyang sinimulan na panasan ang mga ito gamit ang papel na tissue. Ang lalaki ay walang iba kundi si Steve Lee mismo,
Inisip ni Steve na ang taong maaaring pumatay kay Cam Lee ay dapat na isang taong may kakayahang tao. Ngunit kahit na ang aura ni Harvey York ay medyo pambihirang, mukhang bata pa siya. Wala siyang makitang espesyal tungkol kay Harvey, kahit na ang pamagat na konsultant para sa gobyerno ay hindi nakatulong upang mabago ang kaisipang iyon. Ngunit sa paningin ng mga taong tulad ni Steve, maliban kung si Harvey ang konsultant ng Country H, hindi rin niya ito mapapansin kahit na konsultant ng Southlight. Sa palagay ko ligtas na sabihin na walang halaga ang maliit na kapatid na siguradong walang silbi. Hindi sila makitungo sa isang taong ganito. Sila ay pinamagatang Heaven King. Maliban sa kanilang napakataas na katayuan, malakas sila dahil sa kanilang kagalingan sa labanan. Lahat sila ay mga propesyonal sa taekwondo. Ang mga nasa hustong gulang na lalaki ay may pag-uudyok na suntukin at sipain si Harvey hanggang sa kamatayan matapos makita siyang kumilos ng hindi maganda. Uncle John, huwag magmadali. Hinawakan ni Steve ang kanyang kamay at tumingin kay Harvey. Tama iyan. Ako si Steve Lee, kapatid ni Cam. Mahinahon na sumagot si Harvey, kayong dalawa ay hindi magkamukha. Hindi bababa sa mukhang mas matalino ka kaysa sa kanya. Hindi nagbago ang ekspresyon ni Steve dahil sa mga sinabi ni Harvey. Inisip lamang niya ang kanyang sarili at sinabi, kahit na kapatid ko siya, siya ang lehitimong anak. Ako ay isang bastard lamang na ipinanganak ng isang ginang. Iyon ang dahilan kung bakit mayroon akong ibang katayuan kaysa sa kanya. Iyon ang dahilan kung bakit dapat kang maging madali. Wala ako dito sa Buckwood upang ituloy ang tama at mali sa oras na ito. Wala rin ako para sa paghihiganti. Narito lamang ako upang humingi ng pahayag para sa pagkamatay ng aking kapatid. Anong uri ng pahayag? Ang pagkamausisa ay lumabas sa mukha ni Harvey. Ito ay simple. Wala akong pakialam kung sino ang pumatay kay Cam, ngunit ang prinsipyo ng Star Stable ay ang kumuha ng buhay para sa isang buhay. Dahil namatay si Cam, malinaw naman na dapat mayroong isang mamamatay tao. Nagawa ko na ang aking pagsisiyasat. Maliban sa iyo, may isa pang lalaki na nagngangalang Marcus na naririto dito sa araw na iyon. Sabihin mo lang sa akin kung mag-aalok ka ng iyong sariling buhay, o sa kanya, para sa pahayag na iyon. Pinakawala ni Steve ang kalahating ngiti. Naisip niya na ang kanyang alok para sa deal ay maganda. Hindi na kailangan ng dalawang partido na maghukay laban sa bawat isa. Kapag ibibigay ni Harvey ang security guard, malulutas ang sitwasyon. Siyempre, dapat kong sabihin sa iyo na ang security guard ay mamamatay sa sandaling ibigay mo siya. Upang maiwasan siya mula sa pagsasalita ng anumang bagay na walang kaparekan, inaasahan kong mamamatay na siya sa oras na siya ay makarating sa aking mga kamay. Kung nalulungkot ka, maaari rin akong magbigay sa iyo ng mga bayarin sa pag-areglo kung nais mo, o dapat kong sabihin, ang pera ng kontrata. Sapat na sa $150 milyong para sa iyo. Ang mga salita ni Steve ay sinasalita na medyo mabagal at mahinahon, at maayos din ang kanyang pangangatuwiran, ngunit ang mga salitang binanggit niya ay labis na nakakasalamuha. Maraming salamat sa lahat ng sumusubaybay. Please subscribe and follow my YouTube and Facebook channel, Filipino Novel. Maraming salamat po. Pinilit ni Dominic Park ang isang malabong ngiti at sumagot, Consultant York, alam ni Master Lee ang lahat. Ngunit gusto niyang makipagkaibigan, at handa siyang makipagkaibigan sa iyo. Kung alam mo kung paano gawin ang iyong mga pagpipilian, hindi lamang niya maaaring gawin ang pagkamatay ni Cam Lee tulad ng hindi ito nangyari, maraming mga pagkakataon na ang Star Stable sa Buckwood ay kailangang gumana sa iyo sa hinaharap. Hindi magtatagal ng mahabang panahon para sa Star Stable na magtayo ng isang first-rate na pamilya. Habang nagsasalita si Dominic, ang tatlong tinaguriang Heaven King at ang mga kalihim ay tumingin sa kay Harvey York. Sa kanilang mga mata, kahit na medyo may kaunting kakayahan si Harvey na parang mas mabilis siyang magpasya. Pagkabukas palad, tumawa si Harvey, may karapatan ka bang sabihin ang isang bagay na ganyan? Hindi pa ako tapos na humihingi ng kabayaran, ngunit sinabi mo sa akin ang tungkol sa pagiging mapagbigay. Niloloko mo ba ako? Pagbabayad.
Ang isa sa mga Heaven King ay lumakad pasulong at malamig na sumulyap kay Harvey. Huwag kang magkakamali. Binibigyan ka ni Master Lee ng isang pagkakataon. Ipasa at paluhurin ang security guard. Kung gagawin mo ito, magkakaroon ka rin ng pagkakataon na maging tagapagsalita para sa Star Stable sa Buckwood. Kung hindi mo gagawin, pagkatapos ay mapapahamak ka. Walang malasakit si Harvey matapos marinig ang mga salitang iyon. Tiningnan niya ang Heaven King nang hindi nagsasabi ng isang salita na parang isang tulala siya. Alam ko, para sa isa, na ikaw ay may kakayahang, Harvey. Maaari mong talagang makagawa ng away, mahinahon na sinabi ni Steve nang hindi sumabog sa galit. Ngunit dapat kong sabihin sa iyo, ang malakas ay hindi na umaasa sa kanilang mga kamao. Ito ay isang edad ng mabilis na pag-unlad ng ekonomiya. Hindi mahalaga kung gaano kakalakas sa iyong mga kamao, mas malakas ka kaysa sa pulisya. Ang militar, ang gobyerno, siguro kahit na ang bansa mismo. O, kung inilalagay ko ito ng blanco, ang Star Stable ay nagmamay-ari ng mga mersenaryo mula sa buong mundo. Kung nais mong ihambing ang mga lakas, sigurado ka ba na mas malakas ka kaysa sa aming kumpanya? Konsultant ka lang para sa gobyerno. Bibigyan kita ng isang pagkakataon na umakyat sa mga ranggo dahil tinulungan mo akong harapin ang isang malaking problema na napasok ko matagal na nasa isip ko ngayon. Dapat mong malaman kung ano ang pinakamahusay para sa iyo. Kung hindi, madali kitang papatayin gamit ang pitik ng aking mga daliri. Kalmado at tahimik si Steve habang nagpapakita ng isang palakaibigan na hitsura sa kanyang mukha. Kung hindi mo pinatay si Cam, hindi ako tatayo at makikipag-usap sa iyo ng matagal. Nakuha mo ba ang ibig kong sabihin? Ang mga tao sa mundong ito ay maaaring makatagpo ng lahat ng uri ng mga pagkakataon, at ang mga pagkakataong ito ay lumilipas. Naiintindihan mo ba? Tumingin si Steve kay Harvey ng diretsyo, na tinutukoy na makuha ang gusto niya. Kabanata 1385. Naturally, alam ni Steve Lee na may kontrol siya sa kay Harvey York na paghusga sa mga salitang sinabi niya. Marami sa kanyang mga napakarilag na sekretarya ay lahat na nakatingin kay Harvey na puno ng pagkasuklam, na iniisip na ang isang tao na lumuhad sa harap ni Steve ay walang gamit. Laban sa panggigipit ni Steve, si Harvey ay mapasakita na may interes. Sa palagay mo ba ay talagang kailangan ko ang iyong tinatawag na pagkakataon? O baka nagkakamali ka at pakiramdam na maaari mo talaga akong pilitin? Ngumiti si Steve. Ayokong magalit ka, Consultant York. Ngunit ang isang consultant lamang ay hindi maaaring maghimok sa ilang mga tao at mga powerhouse. Pinakamainam na huwag pukawin ang sinuman kung maaari. Ito ay para sa iyong sariling kabutihan. Naramdaman ni Steve na siya ay hindi kapani-paniwalang na parang pasyente. Kung hindi para sa taong nasa harap niya ang pumatay kay Cam Lee, sasampalin na niya si Harvey sa lupa kung hindi niya pinaplano na gamitin siya upang patayin din si Peter Lee. Dalawang bagay, hindi pinaplano ni Harvey na magsalita ng higit na katarantaduhan. Bilang isa, naghahain si Cam ng kanyang sarili para sa kanyang pagkamatay. Walang sinumang gagampanan ng responsibilidad para dito. Bilang dalawa, ngayon na narito ka, ibigay ang lahat ng mga pag-aari ng pamilyang Yates mula sa Amerika bago sumikat ang araw. Kung hindi, babawasan ko ang Star Stable upang gumuho at ibalik ang aking mga ari-arian. Isang kakaibang ekspresyon ang lumabas sa mukha ni Steve habang siya ay naglaki kay Harvey. Tumawa siya ng nakakaloko. Babawasan ang Star Stable upang gumuho. Saan mo nakuha ang lahat ng lakas ng loob na ito? Matapos marinig ang mga salitang iyon, ang mga magagandang sekretarya ay napatunog sa kanilang mga wika sa pagkamangha. Sinundan nila si Steve ng maraming taon. Siyempre, nakita na nila ang mga prinsipe at masters. Ngunit kapag nasa harap sila ng Star Stable, lahat sila ay magiging magalang kahit na hindi sila magalang. Anong uri ng napakaliit, walang kabuluhan, mapagmataas na tao ang magsasabi nito? Tumawa lang si Harvey. Mukhang gagawin ko ito sa aking sarili. Master Lee, ang taong ito ay labis na isang pasikat. Sa palagay ko dapat na natin siyang tapusin agad. Ang mga tao sa bansa H ay tulad nito minsan.
Iniisip nila na malakas sila, ngunit matututo silang gumapang kapag nasira na namin ang kanilang mga likuran. Malamig na sinabi ng isa sa mga Heaven King, sa sandaling ito, ang lahat ng tatlong mga Heaven King ay lumakad at sumulyap kay Harvey ng malamig. Bibigyan ka namin ng 10 minuto upang ibigay ang lalaki. Kung hindi, kukunin namin ang iyong katawan para sa aming misyon. Para sa amin, hindi mahalaga kung ito ay katawan ng security guard o sa iyo. Kung hindi para sa kay Master Lee na iniisip mo ang tungkol sa iyo, namatay ka na ng 800 beses. Sa gitna ng kanyang talumpati, halos 200 na tao ang pumuligid sa lugar na may malakas na pagpapahayag. Lahat sila ay nakatingin sa kay Harvey na puno ng mga mapanghusga na mata, ang kanilang tingin ay malamig na parang yelo. Ang lahat ng mga matangkad at napakarilag na mga sekretarya ay natigilan hanggang sa ang kanilang mga katawan ay lumayo mula sa pagtawa. Alam nila na ang tulala ay natapos na sa araw na iyon. Kung lumuhad siya, baka magkaroon pa siya ng lasa sa mga kalihim sa gabing iyon. Parang wala ng pagkakataon para doon. Nakaramdam si Harvey ng walang malasakit na nakikita ang tanawin. Pagkatapos ay nagbigay siya ng isang malabong ngiti kay Steve. Hindi mo aalagaan ang iyong mga aso mula sa bansang J. Malamig na tumawa si Steve. Walang paraan. Ang lahat ng mga tao mula sa bansang J ay may sariling paniniwala. Kung nagsisimula silang magalit sa iyo, kung gayon wala akong magagawa. Harvey York, dahil tapos ka na sa pakikipag-usap ng walang katuturan, titigil din ako. Nais kong bigyan ka ng isang pagkakataon na mabuhay dahil pinatay mo si Cam para sa akin. Ngunit hindi mo alam kung ano ang mabuti para sa iyo. Hindi mo alam kung paano mahalin ang iyong mga pagkakataon. Sa palagay mo ba ay may karapatan kang makipagtuos sa akin? Huwag kang maging walang muwang, hindi ka karapat-dapat na tumayo sa tabi ko kahit nagumugol ka ng 8 habang buhay na pakikipaglaban.